Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 346, ang mabangis na apoy. Hindi, imposible, wala itong kinalaman kay Lin Fang. Mabilis na pinabulaanan ng mga tao sa karamihan ang kanilang ideya na maaaring may kinalaman ito kay Lin Fang. Ang may-ari ng Lovesick Forest ay isang pambihirang tao habang si Lin Fang ay isang marquis lamang ng Yangzhou City, wala itong kinalaman sa kanya. Marahil ay nagpa siya ang may-ari ng Lovesick Forest na salakayin si Yukio dahil hindi niya matiis na makita kung gaano siya ka-arrogant at agresibo. Lahat ay may habag kapag nakikita ang mahihina na binubuli, kaya marahil ang may-ari ay may habag kay Lin Fang, iyon ay magiging ganap na normal. Maraming tao ang nakatingin kay Yukio sa di kalayuan, mukha siyang dismayado at ang kanyang buhok ay sobrang gulo. Naramdaman nilang lahat habag at awa para sa kanya, ang prestihiyosong ikatlong elder ng Yu Clan, na isang cultivator ng ika-4 na Zuan Chi layer ay napunta sa ganoong kalunos-lunos. Na sitwasyon, mula sa sandaling iyon, siya ay isang walang kwentang buhay. Hindi lamang siya nawalan ng prestihiyo sa Yu Clan ngunit hindi rin niya kayang panatilihin ang kanyang katayuan sa lipunan na may mababang lakas. At saka, patay na si Yu Tianxing, tiyak na sisisihin ng Yu Clan si Yukio para dyan. Ito na ang wakas, tapos na si Yukio, wala na siyang pag-asa pa. Iyon ang buhay, gaano man kalakas ang isang tao, palaging may mas malakas. Sa makatuwid, sa mundo ng paglilinang, ang mga tao ay kailangang walang tigil na maegyang mas malakas upang kontrolin ang kanilang sariling kapalaran sa halip na iwanan ang kanilang buhay sa mga kamay ng iba. Ang mga may pinakamaraming lakas ay kayang kontrolin ng mga tao, tulad ng mga Diyos. Alam ni Yukio na wala na siyang hinaharap. Nakatingin siya kay Lin Fang na nakatayo sa langit. Sobrang sakit ang nararamdaman ng kanyang puso. Bakit? Hindi pa niya nagawang patayin si Lin Fang ay ginawa niyang galit ang may-ari ng Lovesick Forest at napilayan nila ang kanyang cultivation. Kinamumuhian niya si Lin Fang mula sa kaibuturan ng kanyang puso ngunit ang kanyang puso ay puno rin ng panghihinayang. Kung hindi siya nagpunta sa Lovesick Forest para patayin si Lin Fang, wala sa mga ito ang mangyayari. Kinasusuklaman din niya ang taong nagpaalam sa kanya na si Yu Tianxing ay nasa panganib. Kahit na si Yukio ay may pagdududa tungkol sa impormasyon, iniisip niya kung ito ay isang bitag o hindi. Sa sandaling siya ay dumating, siya ay nasa oras na makita kung sino si Lin Fang ay malinaw na kumikilos upang patayin si Yu Tianxing. Mayroon ding iba pang mga prestihiyosong tao na naroroon bilang mga saksi. Naramdaman ni Yukio na siya ay nahulog sa isang whirlpool ng mga pagsasabuatan at ang kanyang araw ng paghuhukom ay dumating na, hanggang sa sandaling iyon, hindi pa rin kilala ni Yukio ang taong naghatid ng impormasyon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, tumingin siya sa paligid sa karamihan at sa wakas ay nakatuon sa isang tao sa partikular. Si Duan Wuya, ang pangalawang prinsipe. Parang sina Juan Xinye at Duan Wuya ay mabuting kaibigan ni Lin Fang, bakit? Pumunta si Lin Fang sa Lovesick Forest. Hinala ni Yukio na si Duan Wuya ang pinagmulan ng lahat ng nangyari. Si Yukio ay biglang tinamaan ng isang pakiramdam ng pag-iisip. Gumalaw si Duan Wuya at tumingin siya kay Yukio sa malayo na may paghamak, pagkatapos ay sinabi niya habang nakangiti ng walang pakialam. Pinaalis ka na ng may-ari ng Lovesick Forest, Uncle Yu, bakit hindi ka pa umaalis? Nang makita ni Yukio ang ngiti ni Duan Wuya, nagulat siya na siya iyon, tiyak na. Siya iyon. Napawang ang bibig ni Yukio, ang kanyang mga mata ay parang dalawang walang katapusang balon ng puot. Nang makita ni Duan Wuya ang mga mata ni Yukio na puno ng puot, ngunit nagpatuloy lang siya sa pagngiti at sinabi, Tito Yu, may mga taong dapat magbigay ng mukha sa ibang tao pagdating ng panahon. Kung gagawin nila, maaaring magpatuloy ang mga bagay gaya ng dati, kung hindi at sa halip ay tinutugon nila ang kanilang pagmamataas at pagmamataas, maaaring magkagulo ang mga bagay-bagay. Nang marinig ni Yukio ang mga salita ni Duan Wuya, sigurado siya. Si Duan Wuya, ang taong nagbigay ng impormasyon at nag-akit sa kanya dito ay si Duan Wuya. Tila si Duan Wuya talaga ang pinagmulan ng mga pangyayari. Tila ipinahihiwatig ni Duan Wuya na nawalan siya ng mukha ni Yukio, sa makatuwid, kailangan niyang bayaran ang halaga. Gayunpaman, paano maasahan ni Duan Wuya na sasalakayin si may-ari ng Lovesick si Yukio? Hindi kailanman nakikinig ang may-ari sa mga utos ni Duan Wuya. Napakataksil mo, sabi ni Yukio na may masamang tono na ikinagulat ni Duan Wuya. Pagkatapos ay sinabi ni Duan Wuya na walang pakialam. Third you elder, lagi kitang pinagmamalaki at tinatreto ng may lubos na paggalang at ng ahas kang hiyain ako, ano ang ibig sabihin nito? Napakawalanjiya mo Duan Wuya. Napakadakila at prestihiyoso na isinilang bilang pangalawang prinsipe. Hindi ko akalain na ipagkakanulo mo ako na parang walang hiyang taksil. Isa kang maliit na hamak na tao. Ang kay Yukio ay naglalaway ng mga makamandag na salita habang nakatitig kay Duan Wuya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang tunog ng pagsipol ang kumalat sa hangin na nagpasindak sa lahat. Sa sandaling iyon, napansin ng lahat ang isang sibat na tumusok sa lalamunan ni Yukio at ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap. Kinuha ng sibat na iyon ang buhay ni Yukio. Nang makita iyon ng karamihan, lahat sila ay namangha. Si Yukio ay namatay, pinatay on the spot sa harap ng lahat. Kung sino man ang manggahas na mang-insulto sa kanyang kamahalin, mamamatay sila. Sabi ng isang silhouette na nakasuot ng itim na biglang sumulpat. Kaagad pagkatapos, ang silhouette ay magalang na lumuhad sa harap ni Duan Wuya at sinabi. Patuloy na ininsulto ni Yukio ang kamahalin. Gumawa ako ng inisyatiba ng hindi humihingi ng pahintulot, mangyaring parusahan ako para sa pagkakasala na ito. Napakamatapang. Galit na sigaw ni Duan Wuya. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi. Kahit na kumilos si Yukio sa isang mapusok na paraan, bakit kailangan mo siyang patayin? Magpaliwanag ka.
Napagpasyahan kong kumilos nang hindi humihingi ng pahintulot mula sa kamahalan kaya't papasanin ko ang buong responsibilidad sa aking mga aksyon. Ibabalik ko ang bangkay sa Yuklan at hayaan silang harapin ako. Sabi ng taong mukhang mahinahon at matahimik. Mukha namang hindi sila naabala, para bang casual matters ang pinag-uusapan nila. Si Duan Wuya ay nagmukhang irresolute sa isang iglap at pagkatapos ay nagsabi. Iyon lang ang pagpipilian, dalhin ang katawan sa Yuklan at hayaan silang itapon kaayon sa gusto nila, anuman ang desisyon nila, hindi mo maaaring suwayin. Oo, kamahalan. Sagot ng tao habang tumatango. Inilagay nila ang sibat sa kanilang balikat habang nakabitin pa rin si Yukio sa dulo ng sibat at dinala nila ang katawan ng ganoon. Ang mga puso ng karamihan ay nagsimulang tumibok ng marahas nang makita nila ang katawan na itinuring na parang basura. Hihingi ba talaga siya ng tawad sa kasalanan niya? At saka, ang taong inatake kay Yukio, si Duan Wuya. Nagsimulang tumingin ng mga tao kay Duan Wuya at sinalakay ng lamig ang kanilang mga puso. Si Duan Wuya, na napakakaibigan, ay nagpapakita ng bagong bahagi ng kanyang personalidad. Marahil ang layunin ni Duan Wuya ay talagang payagan ang prestihiyosong pulutong na masaksihan ang lahat ng mga kaganapang ito. Ito ay isang mensahe upang ipaalam sa kanila na kailangan nilang manatiling masunurin at masunurin, kung hindi, sila ay magdusa ng parehong kapalaran bilang Yukio. Tumingon si Duan Wuya na parang walang nangyari. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lin Fang at tumingin sa kanya sa kakaibang paraan. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay kalmadong nakatayo sa gitna ng hangin. Ang kanyang chi ay matatag habang ito ay lumulutang sa hangin, ito ay ganap na walang indikasyon na siya ay malubhang nasugatan. Bukod pa rito, kahit na para sa isang taong may perpektong kalusugan, ang pagpapakawala ng ganoong matatag na chi ay napakahirap ding makamit. Tila si Lin Fang ay nasa kawalan ng ulirat, siya ay nakakagulat na nagkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Tumingin din ang karamihan kay Lin Fang na may kakaibang tingin. Si Lin Fang ay mukhang ganap na nadiskonekta sa mundo, hindi niya alam na si Yukio ay kamamatay lamang o nakitang lumitaw ang 4 na babae at iniligtas siya habang pinipigilan ang pagtatanim ni Yukio. Si Lin Fang ay nawala sa sarili niyang mundo. Ang mundo ng kadiliman ay kay Lin Fang. Ang celestial book ay lumulutang sa himpapawid, maraming kulay ang kumikislap sa paligid nito, ito ay nagniningning. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay ganap na nakatuon sa kanyang celestial na aklat. Bukod pa rito, walang humpay na nanginginig ang 2 pahina ng celestial book at tila pinipilit nitong buksan ang 2 pahina para ibunyag ang 3 pahina. Sa oras na iyon, ang liwanag ay hindi nakasisilaw, wala ang kamahalan ng isang nakasisilaw na espada, mayroon lamang isang napakalaking kapangyarihan na nagbigay ng pakiramdam ng kamatayan. Nang magsisimula ng mabuksan ng 3 pahina, may makikita sa pahina. Ito ay isang itim na apoy at mukhang hindi kapanipaniwala, na parabang ito ay kabilang sa isang masamang espiritu. Sa 2 pahina ng Celestial Book, lumitaw ang isang itim na espada at puno ng nakamamatay na enerhiya at labanan enerhiya. Sa 3 pahina, may itim na apoy. Bukod dito, ang apoy na iyon ay hindi masyadong nabalisa, sa kabaligtaran, ito ay kalmado at tahimik. Hindi ito naglalabas ng kahit isang maliit na halaga ng chi, ngunit ang ganitong uri ng nakamamatay na kalmado ay magdudulot ng takot. Ang uri ng apoy na iyon ay tila nagmula mismo sa underworld. Nakakakilabot, mabangis na apoy. Naisip ni Lin Fang. Ang espada ay espada ng isang Diyos ng digmaan, habang ang apoy na iyon ay napakapangit na ang green fire ay ang mga unang salita na naisip ni Lin Fang upang ilarawan ang phenomenon. Ito ay nagmula sa underworld, ito ay ang mabangis na. Mukhang ang aking celestial spirit ay laging umaasa sa panlabas na stimulus upang magbunyag ng isang bagong pahina. Bukod dito, ang bawat pahina ay tila nagpapakilala ng isang kakaiba at espesyal na kayamanan, na nagbibigay sa akin ng isang pambihirang kakayahan. Naisip ni Lin Fang. Sa simula, ang kanyang celestial na espiritu ay nagbigay sa kanya ng omniscient perception at ng napakalaking kapangyarihan ng pangunawa. Ang 2 pahina ay binigyan siya ng isang espada na nagbigay daan sa kanya upang maunawaan ang paraan ng espada na may napakataas na kahusayan. Sa bawat oras na siya ay nagsasanay, ang kanyang kaalaman sa espada ay nagiging mas malalim na pangunawa. Bukod sa oras na iyon, ang 3 pahina ay nagbukas mismo at ipinakita sa kanya ang mabangis na apoy. Nagtataka si Lin Fang kung gaano kalakas ang apoy na iyon. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay, tulad ng dati, ay nakatingin kay Lin Fang at sa wakas, nakita nila siyang gumalaw. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at napuno ng itim na apoy ang kanyang mga mata. Nang makita ng karamihan, nakaramdam sila ng panginginig sa kanilang mga gulugod, na parabang pinalibutan sila ng chi ng kamatayan. Kay lamig. Nagkaroon sila ng impresyon na ang kanilang mga puso ay titigil sa sandaling iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 347, ang Black Lotus. Ang itim na apoy ay nanatili sa mga mata ni Lin Fang ng ilang segundo at pagkatapos ay naglaho. Bumalik sa normal ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fang, pagkatapos ay tumingin siya sa mga tao na natulala. Sa sandaling iyon, lahat ay nakatingin sa kanya at si Yukio ay nawala. Anong nangyari? Tanong ni Lin Fang habang bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata. Siya ay malinaw na nakakita ng 4 na makukulay na laso sa di kalayuan at kaagad pagkatapos na siya ay sumipsip sa mundo kasama ang Celestial Book, pagkatapos noon, wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Ubo. Si Lin Fang ay umubo ng konting dugo. Ang dalisay na chi sa ilalim ng kanyang mga paa ay humihina at humihina hanggang sa ito ay gumuho sa ilalim ng kanyang bigat. Pagkatapos ay bumaba si Lin Fang mula sa langit at lumapag sa tabi ni Lan Zhao. Mabilis siyang nagtanong, nasaan si Yukio? Patay na siya. Nagulat na sagot ni Lan Zhao.
Ang lalaking iyon ay nakakagulat na walang alam tungkol sa sandali matapos siyang patayin ni Yukio, at nakatuon lang siya sa kanyang tagumpay, mukhang hindi siya makatotohanan. Isang sandali ang nakalipas, apat na babae ang lumitaw at napilayan ang pagtatanim ni Yukio at inihayag na ang Yuklan ay pinagbawalan mula sa pagdating sa Lovesick Forest mula ngayon, pagkatapos ay pinatay ng isa sa mga bantay ng prinsesa si Yukio. Sabi ni Lan Zhao habang sinusulyapan si Duan Wuya. Mukhang naguguluhan si Lin Feng, gusto siyang patayin ni Yukio at sa huli, siya mismo ang namatay. Hindi, makapaniwala si Lin Feng, alam niya na kung anyayahan siya ni Duan Wuya dito, walang masamang mangyayari, ngunit hindi niya akalain na si Yukio ay mamamatay bilang resulta. Isang sandali ang nakalipas, apat na babae ang lumitaw at pailay ang nabanggit lang ni Lan Zhao ang apat na babae na nagbawal sa Yuklan na bumalik sa Lovesick Forest na nangangahulog ang kinakatawan nila ang may-ari. Hindi sila maaaring maging mga tao ni Duan Wuya, kaya, bakit nila siya iniligtas at napilayan ang paglilinang ni Yukio? May nagawa kaya si Duan Wuya? Lin Feng, ang galing mo, sabi ni Duan Wuya habang nakangiti kay Lin Feng. Si Lin Feng ay nakakagulat na nahulog sa isang cultivation trance nang papatayin siya ni Yukio, siya ay isang pambihirang talento. Hindi katakataka na mayroon siyang gayong nakakatakot na kakayahan. Tumingin si Lin Feng kay Duan Wuya at mukhang nalilito. Napakaraming bagay na hindi niya maintindihan sa mga nangyari. Bakit siya inimbitahan ni Duan Wuya? Kusa ba niyang inimbitahan sina Lin Feng at Liu Tianxing sa parehong oras na umaasa na papatayin siya ni Lin Feng? Ngunit, kung mayroon siya, ano ang kanyang layunin? At saka, paanong lumitaw si Yukio sa eksaktong sandali ng si Liu Tianxing ay nasa panganib, kung kailan gusto siyang patayin ni Lin Feng? Sa wakas, sino ang apat na babing iyon? Bakit nila siya iniligtas at napilayan ang kultibasyon ni Yukio? Hindi malinaw na makita ni Lin Feng ang mas malaking larawan, may kulang siya at hindi maintindihan kung bakit nangyari ang lahat. Lin Feng, ito ay para sa iyo. Sa sandaling iyon, inaabot ni Duan Xinye ang isang bote ng mga table tasks kay Lin Feng na ikinagulat niya, pagkatapos ay nagtanong siya. Ano ito? Ito ay para gamutin ang iyong mga sugat. Sagot ni Duan Xinye habang nakangiti, pagkatapos ay pinaikit ni Duan Wuya ang kanyang mga mata. Naunawaan ni Lin Feng kung gaano pambihira ang mga tabletang ito nang mapansin niya ang kakaibang ekspresyon ng mukha ni Duan Wuya. Prinsesa, hindi naman malubha ang mga sugat ko. Kailangan ko lang ng pahinga at magiging magaling na ulit ako. Sabi ni Lin Feng habang tinatanggihan ang mga table tasks. Tinawag mo ulit akong prinsesa. Si Duan Xinye ay mukhang bigo at sinubukang itago ang kanyang pait na nagpangiti kay Lin Feng. Paumanhin, Xinye. Sige, kunin mo ang mga ito, saka lang kita mapapatawad. Sabi ni Duan Xinye habang iniaabot ang bote kay Lin Feng. Walang alternatibo si Lin Feng, ngumiti siya ng pilit at tinanggap ang bote. Kagad pagkatapos, binuksan niya ito, sa loob, mayroong siyam na dilaw na table task, mayroong tsinay nilabas mula sa mga table task at naglabas ito ng isang kaaya-ayang halimuyak. Kumuha si Lin Feng ng isang tableta at nilamon ito. Matapos itong inumin, isang kaaya-aya at nakakapreskong chi ang kumalat sa kanyang mga daluyan ng dugo, nag-aayos ng kanyang mga panloob na organo at nagpapanumbalik ng kanyang nawawalang dugo. Nararamdaman pa ni Lin Feng ang bawat cell hilang, na para bang ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay gumagaling sa mahimalang bilis. Napakalakas ng tableta. Naisip ni Lin Feng. Napakahalaga ng mga tabletang ito. Xinye, ang isang tableta ay sapat na upang gamutin ang aking mga sugat, maaari mong itago ang natitira. Sabi ni Lin Feng habang isinara muli ang bote, pagkatapos ay ibinalik niya ito kay Duan Xinye. Napatingin si Duan Xinye kay Lin Feng at kinuha ang bote. Ang mga tabletang iyon ay mahalaga, ang mga ito ay mga table tasks sa antas ng Zuan katamtamang kalidad, sapat na ang isa para gamutin ang lahat ng sugat ni Lin Feng. Si Yu Tianchen, na nasa tabi nila, ay tumingin kay Lin Feng na may malamig na tingin. Nakita niya kung gaano pala kaibigan si Duan Xinye kay Lin Feng. Ang buong katawan ni Yu Tianchen ay napuno ng layunin ng pagpatay, labis niyang hinamak si Lin Feng at gusto siyang patayin. Kinamumuhian pa niya si Yukio dahil hindi niya pinatay si Lin Feng kanina. Kung hindi lang lumitaw ang apat na babae, patay na si Lin Feng. Ang mga sentido ni Lin Feng ay sobrang talamak, agad niyang naramdaman ang pagtitig ni Yu Tianchen. Tumingon siya at malamig na tumingin kay Yu Tianchen. Sa isang iglap, si Yu Tianchen ay nawalan ng pag-asa at nagsimulang manginig habang ibinababa ang kanyang ulo, hindi siya naglakas loob na tingnan si Lin Feng sa mga mata. Hindi nagatubili si Lin Feng na patayin si Yu Tianxing, kung si Yu Tianchen ang nagudyok sa kanya, ganoon din ang mangyayari sa kanya. Si Yu Tianchen ay hindi naging baliw. Walang kwentang basura. Sabi ni Lin Feng na nagpalukso sa puso ni Yu Tianchen, namula pa ang mukha niya. Noong nakaraan, ang walang kwentang scam na iyon ay labis na mayabang dahil miyembro siya ng Yuklan, kaya minamalas niya si Lin Feng na parabang siya ay isang insekto na dapat durugan. Gayunpaman, pinapahiya siya ngayon ni Lin Feng at tinatawag siyang hamak sa harap ng lahat. Hindi man lang nang ahas si Yu Tianchen na kontrahin si Lin Feng. Si Lin Feng ay sumulyap lamang sa kanya at siya ay manigas sa takot. Hindi man lang siya naglakas loob na tumingin sa loob, ang direksyon ni Lin Feng. Sa ngayon, nakatayo sa harap ni Lin Feng, hindi man lang siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Ito ang malungkot na katotohanan. Xinye, kamahalan, may iba pa akong dapat daluhan, kaya aalis na ako. Sabi ni Lin Feng habang lumingon kina Duan Xinye at Duan Wuya. Nagsimulang ibukan ni Duan Xinye ang kanyang bibig, may gusto siyang sabihin. Ngunit hindi niya alam kung anong dahilan ang maaari niyang gamitin para manatili siya. Bahagyang ngumiti si Duan Wuya at tumango. Sige, walang problema, maaari kang umalis.
Umaasa ako na magkakaroon tayo ng pagkakataong uminom pa sa susunod. Sige. Sabi ni Linfang habang bahagyang tumango, pagkatapos, agad siyang tumalikod at lumipat patungo sa exit ng Lovesick Forest. Mahigpit ding sumusunod si Lan Zhao sa likuran niya. Salungat sa maaaring isipin ng mga tao, ikaw ay isang napakamaawaing tao. Dumating si Lan Zhao sa tabi ni Linfang at sinulyapan si Linfang na may kakaibang ekspresyon. Naawa ba ako sa iyo? Sabi ni Linfang na ikinagulat ni Lan Zhao, naawa ba siya sa kanya? Sa Dongling Hill, sa wakas ay naapula ang apoy at lahat ay nasunog na itim, kahit isang talon ng damo ay hindi na tumubo doon. Ito ay ganap na mapanglo at walang sinuman ang makipagsapalaran doon. Walang gustong bumisita sa isang lugar na mukhang nawasak ng labanan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malinis at makisig na binata ang dumating sa tuktok ng burol. Umupo siya sa ilalim ng nakakapasong araw habang ang sikat ng araw ay nagsimulang lumipat patungo sa kanyang katawan at nagiging maningning na apoy na nagmula sa kanyang katawan, ang mga apoy ay nakaka-hypnotize. Ang binata sa tuktok ng burol ay halatang si Linfang. Ang sikat ng araw sa tuktok ng burol ay perpekto para sanayin ang kanyang Cosmos Burning Sun skill. Ipinikit ni Linfang ang kanyang mga mata at sinimulang linangin ang kanyang Cosmos Burning Sun skill. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang katawan at walang tigil na tumatagos sa kanyang laman. Makalipas ang ilang sandali, tila si Linfang ang sentro ng isang maringal na apoy. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pumasok si Linfang sa kanyang mundo ng kadiliman, marami siyang ideya. Sa gitna ng kanyang mundo ng kadiliman, ang kanyang celestial book ay lumulutang din sa hangin, ang itim na apoy sa loob ng libro ay umaalon. Itinoon ni Linfang ang kanyang buong atensyon sa itim na apoy at mahinahong pinag-aralan ito. Bawat isa at bawat pag-iisip niya ay tungkol sa mabangis na apoy. Isang nakamamatay na chi ang lumabas mula sa katawan ni Linfang, ito ay mukhang madilim, masama at malamig sa yelo, na parabang nagmula ito sa kailaliman ng impyerno. Kasabay nito, isang itim na apoy ang lumitaw sa katawan ni Linfang, ang apoy na sa simula ay nagninangas sa kanyang katawan ay nakakagulat na naging isang itim na apoy, isang mabangis at nakamamatay na itim na apoy. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang itim na apoy ay walang tigil na lumilitaw. Halos natatakpan ang katawan ni Linfang itim na apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nagliliwanag na apoy ay ganap na napalitan ng itim na apoy. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga nagngangalit na itim na apoy, si Linfang ay nagmukhang isang demonyong Diyos, siya ay mukhang talagang nakakatakot. Ito ay isang bagong dimensyon, tulad ng inaasahan, ang apoy mula sa araw at ang aking mabangis na apoy ay maaaring magsanib upang lumikha ng bago. Sa isip ni Linfang na medyo nagulat pa. Kaya na niyang gawing apoy ang purong chi at sa kaalaman na nakuha niya sa paggamit ng mabangis na apoy, nagawa na niyang gawing mabangis na apoy ang chi. Gayunpaman, ang mga itim na apoy na nag-aapoy sa paligid ng katawan ni Linfang ay hindi mukhang napakalaki gaya ng ginawa nito sa libro, hindi ito kahanga-hanga gaya ng larawan. Ang pag-iisip ni Linfang ay napakabilis, ang itim na apoy sa paligid ng kanyang katawan ay namuo sa ilang maliliit na apoy na hugis petals na pagkatapos ay lumipad sa kanyang harapan, isang walang katapusang dami ng apoy ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan na pagkatapos ay naging mas maliliit na itim na apoy, na nagtipon sa harap ni Linfang. Isang itim na lotus na kasing laki ng isang kamay, ang lumipad sa harap ni Linfang. Ang itim na lotus na iyon ay isang mabangis na itim na lotus, naglalaman ito ng mabangis na apoy. Ang lahat ng purong chi na nakapalibot sa katawan ni Linfang ay naging itim na apoy na sumanib sa bulaklak ng lotus. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 348, ang Holy Courtyard ay landing. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at nakita ang itim na lotus, kumikislap ang kanyang mga mata. Napakapangit na chi, bulong ni Linfang sa kanyang sarili. Ang Blackfire Lotus ay ganap na ginawa mula sa condensed pure chi na nahugis mula sa imahinasyon ni Linfang, naisip niya ang isang lotus flower na maaaring lamunin ang mundo. Ang itim na lotus na ginawa mula sa mabangis na apoy ay maaaring palibutan at lipulin ng anumang bagay, susunugan nito ang anumang bagay na nadikitan nito. Sa pag-iisip ni Linfang, ang bulaklak ng lotus ay unti-unting lumalaki, ngunit ang enerhiya na nasa apoy ay nagiging mas siksik at puro, mas siksik ang enerhiya na nasa loob ng lotus, mas nakakatakot ito. Muling nag-concentrate si Linfang at ang enerhiya ng lotus flower ay unti-unting nanambalik ang orihinal nitong hugis at kapangyarihan. Tinangka ni Linfang na palakihin ang laki ng ilang beses nang hindi nagtagumpay. Huminto si Linfang sa pagsisikap na palakihin ang laki at lakas ng kanyang lotus flower gamit ang kanyang enerhiya. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay, sa isang iglap ay lumitaw ang nakakapasong mainit na apoy. Sa gitna ng apoy na iyon, nagkaroon ng napakalaking pag-aal sa enerhiya. Tila ang apoy ng isang mabangis na hayop, iyon mismo ang essence fire na ninakaw ni Linfang mula kay Bing Yuan sa Celestial River. Mula na, umalis siya sa Celestial River, wala na siyang pagkakataon na gamitin ito, ngayon, pinalamutian niya ang kanyang mabangis na apoy sa isang itim na lotus, kaya sulit na subukan ito. Ang apoy endurance ng hayop ay rumarampa sa kapaligiran, kinokontrol ni Fang ang kanyang itim na lotus at inilipat ito patungo sa apoy ng kakanyahan ng hayop. Ang itim na lotus pagkatapos ay dahan-dahang nagsimulang mamulaklak at kasabay nito, unti-unti nitong binalot ang apoy ng essence ng hayop. Isip-sip, sabi ni Linfang sa mahinang boses na may matalim na ekspresyon sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang mga itim na lotus petals ay sumara at ganap na hinigop ang apoy ng essence ng hayop sa loob. Ang itim na liwanag ay nagsimulang kumukutitap at dumami ang dami ng nakamamatay na enerhiya na nagsimulang bumuhos mula sa lotus, ito ay lalong lumalakas habang ito ay lumalakas. Si Linfang ay hindi kakaiba ang sitwasyon.
Ito ay ang halimaw na essence fire ng isang pitong-tailed fox, ito ay sa una ay napakalakas. Nang masipsip ng Black Lotus ang Beast Essence Fire, walang napakapangit na apoy na chi ang lumitaw, mayroon lamang isang nakakatakot na nakamamatay na chi. Ito ay ganap na hinihigop ng hindi nag-aaksaya ng isang patak ng kapangyarihan nito. Napakapangit ng itim na lotus na iyon, tila ito ang Diyos ng lahat ng apoy at kayang lamunin ang lahat ng apoy sa mundo. Maya-maya, lumalakas pa rin ang itim na lotus. Nakangiti si Lin Fang habang pinapanood ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa araw sa kalangitan at sumigaw. Magbago. Matapos ang sigaw ni Lin Fang, ang itim na lotus ay nagbagong anyo sa isang napakaraming maliliit na itim na apoy na pagkatapos ay hinihigop sa katawan ni Lin Fang. Tumitaw ang nagliliwanag na apoy ng araw sa paligid ng katawan ni Lin Fang. Nang masipsip na ang mabangis na apoy, ang sanchi ni Lin Fang ay lalong lumakas. Ang apoy sa loob ng kanyang katawan ay lalong nakakapaso at nakakasilaw. Ang mabangis na apoy ay maaaring sumanib sa araw na chi, at pagkatapos na sumipsip ng mabangis na apoy pabalik sa kanyang katawan pagkatapos nitong tumaas ang kapangyarihan ng kanyang araw na chi ay tumaas din. Ang sikat ng araw ay sumisikat pa rin pababa sa tuktok ng burol. Nakaupo roon si Lin Fang na nakangiti, labis siyang masaya sa kanyang pagunlad. Muntik na siyang mamatay, na naging sanhi ng pagbukas ng kanyang celestial book at nahayag ang mabangis na apoy. Bukod pa rito, ang kanyang mabangis na apoy at ang apoy mula sa kanyang Cosmos Burning Sun skill ay maaaring magsama-sama na nagbigay daan sa kanya upang lubos na mapataas ang kalidad ng kanyang kasanayan kasama ang kapangyarihan nito. Kulang si Lin Fang pagdating sa sunog. Hindi mahalaga kung ito ay gumawa ng mga table tasks o gumawa ng mga armas, kailangan ni Lin Fang na kontrolin ang isang napakalakas na apoy upang madagdagan ang kanyang kakayahan. Anong uri ng espiritu ang aking celestial na espiritu? Bakit mayroon akong ganoong espiritu? Isip ni Lin Fang, hindi niya maintindihan, sa malamig at maulan na gabing iyon, ang kanyang espiritu ay nagdulot sa kanya ng hindi matiis na sakit ng ito ay magising, ngunit ang gantimpala ay napakalaki. Ang bawat pahina ng Celestial Book ay tila binibigyan siya ng napakapangit na kakayahan, espadang warlord, mabangis na apoy. Ano ang lalabas sa susunod na pahina? Hindi masyadong nag-isip si Lin Fang, ang landas ng cultivation ay napakahaba at komplikado. Kung nakamit niya ang isang tiyak na kondisyon, ang tagumpay ay makakamit. Malinaw na alam ni Lin Fang na ang pag-iisip tungkol dito ay wala siyang ang nag-aapoy na apoy ay nasisipsip sa katawan ni Lin Fang at tumigil siya sa paglilinang. Ang kanyang silhouette ay kumikislap at nawala siya sa Dongling Hill sa isang iglap. Ang balita tungkol sa nangyari sa Lovesick Forest ay hindi kumalat na para bang may pumipigil sa pag-ikot nito, kahit isang tao mula sa Yuklan na nakasaksi sa mga pangyayari ay nananatiling tahimik. Sino ang maglalakas loob na magsalita tungkol sa nangyari sa pagitan ni Duan Wuya ang pangalawang prinsipe at ng Yuklan? Napakapayapa ng mundo sa labas, tila isa lamang itong normal na araw, ngunit sa Lovesick Forest, nakakagulat na maraming mayayaman at marangal na kabataang magsasaka. Gaya ng dati, paanong hindi alam ng mga elite ng Zuyu ang mga pangyayaring nangyari doon? Naunawaan nilang lahat na ang Yuklan ay dadaan sa ilang kahirapan. Si Yu Tianxing ay pinatay ni Lin Fang gayon din ng dalawang cultivator ng Zuan Chi layer na kabilang sa Yuklan. Pagkatapos, ang cultivation ni Yukyu ay baldado at kaagad pagkatapos, pinatay siya ng isa sa mga bantay ni Duan Wuya. Paano mananatiling kalmado ang lahat ng mga saksi matapos makita ang mga pangyayaring ito na nangyari sa Lovesick Forest? Ngunit hindi ito alam ng mga miyembro ng Celestial Academy. Ang mga disipulo ng Celestial Academy ay pangunahing nag-aalala kay Qiyong Biluo. Madaling natalo ni Qiyong Biluo si Dubi, ang kanyang Blue Void na espiritu ay napakalakas at ang karamihan sa mga estudyante ng Celestial Academy ay tinuturing na si Qiyong Biluo ang pinaka-nakakasilaw na henyo ng akademya. Siya ang pinakamataas na ranggo na disipulo ng akademya. Gayunpaman, kakaunti ang nag-aakalang si Lin Fang ang pinakamalakas na estudyante ng Celestial Academy. Noon pa man ay iniisip nila na kung lalabanan ni Lin Fang si Qiyong Biluo, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon, ngunit iyon ay haka-haka lamang. Sa sandaling iyon, sa isang malaking pampublikong plaza sa Celestial Academy, maraming tao ang nakapalibot sa Central Cultivation Tower at ang kapaligiran ay mataong at buhay na buhay. Ang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga ulo at tumingin sa tuktok ng Cultivation Tower na may inggit. Ang tuktok ng Cultivation Tower ay pangarap ng marami. Ang mga nagsasanay sa tuktok ng tore ay palaging sinasamba. Inaasahan ng lahat na makapagsanay sa tuktok balang araw. Sa pagkakataong iyon, sa di kalayuan, may mga sumipol na tunog, dulot ito ng malakas na hangin na masakit na tumatagos sa eardrum ng mga tao. Ang mga tao ay hindi maiwasang magtaas ng ulo at tumingin sa malayo. Kaagad pagkatapos, nakita nila ang isang bagay na lumilipad sa kapaligiran. Ang hangin ay nahahati sa dalawa at sa gitna ay isang napakagandang puting liwanag. Ang mga tao ay natigilan at blanko na nakatingin sa langit. Kaagad pagkatapos, isang dambuhalang silhouette ang lumitaw sa harap nila. Isang napakalaking hangin ang sumunod sa bawat galaw mula sa silweta, ang hangin ay sumugod sa himpapawid tulad ng isang bagyo, ang tanawin ay hindi kapanipaniwala. Isang mabangis na hayop, isang maalamat na bato. Ang mga tao ay nakatingin sa malaking may pakpak na hayop. Ito ay isang maalamat na rock. Sa kalangitan sa itaas ng Celestial Academy, biglang lumitaw ang isang mabangis na hayop, kaya medyo nagulat ang mga tao. Hindi pwede, tao yan. Ang mga tao ay humihingal sa pagtataka at ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok. Ang dambuhalang silhouette na iyon ay papalapit ng papalapit. Mas malinaw itong nakikita ng mga tao sa sandaling iyon.
Ang napakalaking silhouette na iyon ay hindi isang mabangis na hayop, nakakagulat na hindi ito isang maalamat na rock, sa halip, ito ay isang tao. Sa totoo lang, ang napakalaking silhouette na iyon at ang mga pakpak ay mula sa isang espiritu, isang maalamat na espiritu ng rock. Mataas na opisyal na Chu Zanpang. Sa isang iglap, naisip ng karamihan ng isang tao, ito ay isang maalamat na rock spirit kaya dapat itong si Chu Zanpang ang mataas na opisyal. Siyempre, walang nakakaalam sa ere, sa likod ng maalamat na rock na iyon ay isang malamig na chi. Sa sandaling iyon, ang araw ay sumisikat sa katawan ng mga tao ngunit biglang, ang langit ay nagdilim at natatakpan ng mga ulap. Ang mataas na opisyal na Luozu. Ang mga tao ay muling namangha. Talagang tama sila, may dalawang tao sa langit, High Official Chu Zanpang at High Official Luozu. Dalawang matataas na opisyal ang nakakagulat na gumagalaw patungo sa kanila ng buong bilis. Parang ang daming silhouette na kumukutitap at papunta sa Celestial Academy sa di kalayuan. Bukod dito, ang mga taong ito ay nakasuot ng uniforme ng Holy Courtyard nang walang pagbubukod. Ano ang nangyayari? Ang mga tao ay lalong nababalisa. Ang mga taong ito ay mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu, ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay napakatalim at naglalabas sila ng napakalakas na chi. Lahat sila ay napakalakas, walang kahit isang mahina sa kanila. Ang mga taong iyon ay sabay-sabay na naninangil patungo sa Celestial Academy, nandoon pa nga ang dalawang pinakamalakas na disipulo ng Holy Courtyard of Zuyu, pareho silang mataas na opisyal. Mukhang may hindi kapanipaniwalang mangyayari. Akala ng karamihan. Sa sandaling iyon, nakarating na si Chu Zanpang sa itaas nila sa kalangitan. Ang mga pakpak ng maalamat na rock ay kamakaway sa hangin. Kaagad pagkatapos, dumaong siya sa tuktok ng Cultivation Tower. Iyon ang pinakamataas na punto sa Celestial Academy at parang inilagay ito ni Chu Zanpang sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagulat ang lahat ng tao sa Celestial Academy. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 349, ang paghirang. Gaanong agresibo. Ang mga tao ay nakatingin kay Chu Zanpang. Ang Cultivation Tower ay simbolo ng Celestial Academy, ang makapasok sa Cultivation Tower ay isang karangalan, at ang pinakamataas na palapag ay isang marilag na simbolo ng akademya. Gayunpaman, si Chu Zanpang ay isang tagalabas mula sa Holy Courtyard ng Zuyu, dumating siya sa Celestial Academy at agad na inilagay ang Cultivation Tower sa ilalim ng kanyang mga paa, at kitang-kita ang kanyang intensyon. Ang ibig sabihin ni Chu Zanpang ay mababa ang tingin niya sa Celestial Academy, pinapahiya niya ang mga miyembro nito. Pinahiya nila ang bawat miyembro ng Celestial Academy sa pamamagitan ng hindi paggalang sa maluwalhating simbolo ng Celestial Academy. Si Chu Zanpang ay isang mataas na opisyal kung tutuusin. Nagalit iyon sa mga miyembro ng Celestial Academy ngunit kapag kaharap ang isa sa 8 mataas na opisyal, ano ang magagawa nila? Walang silbi ang galit sa kanya, hindi nila kayang labanan siya. Si Luozu ay nasa himpapawid din at pagkatapos ay tumayo sa tore. Siya ay napakalakas, tulad ni Chu Zanpang, at pareho silang tumingin sa mga miyembro ng Celestial Academy ng may paghamak. Ang mga silhouette ng lahat ng mga estudyante ng Holy Courtyard ay kumikislap at lahat sila ay bumuo ng isang perpektong linya, mababa ang tingin nila sa mga mag-aaral ng Celestial Academy, lahat sila ay mukhang sobrang yabang. Narinig ko na may mga henyo na lumitaw sa Celestial Academy, bukod pa, 2 sa kanila ang nakalusot na sa Zuan-Chi layer. Sabi ni Chu Zanpang mula sa tuktok. Nang ang Cultivation Tower, ang kanyang boses ay puno ng insulto at uyam. Lalong nagiging maimpluwensya ang Celestial Academy. Ngayon, dinala namin ni Luozu ang ilan sa mga kapwa namin mag-aaral para matuto kaming lahat sa isa't isa. Gusto naming makita kung gaano talaga kamahal at kalakas ang mga henyo ng Celestial Academy. Sabi ni Chu Zanpang habang mayabang na sumulyap sa karamihan. Si Chu Zanpang ay nakapasok sa Zuan-Chi layer at naging isa sa 8 mataas na opisyal sa huling 2 taon. Hindi rin siya tamad, umaasa sa kanyang likas na kakayahan, nakalusot na siya sa 3 layer ng Zuan-Chi, samantalang ang hindi gaanong mahalagang mga insekto na sina Qiyong Biluo at Dobi ay nakalusot lamang sa unang layer ng Zuan-Chi, hindi sila magiging kayang makipagkompetensya sa kanya. Bukod dito, hindi rin nakakalimutan ni Chu Zanpang si Lin Feng. Sa katunayan, dumating siya sa Celestial Academy para sa 2 dahilan, ang isang dahilan ay halatang si Lin Feng. Sinulyapan niya ang mga estudyante ng Celestial Academy sa lupa, ang kanyang 2 dambuhalang maalamat na rock wings ay gumapang sa kalangitan at siya ay bumagsak sa lupa, kaagad pagkatapos niyang bumangon muli sa himpapawid, bago lumapag pabalik sa tuktok ng Cultivation Tower. Ngayon, sa gilid niya, isang magandang babae ang lumitaw. Kung nandoon si Lin Feng, tiyak na makikilala niya siya, si Lin Chen iyon. Si Lin Chen ay nakatayo sa tuktok ng Cultivation Tower na nakatingin sa mga tao. Ang pakiramdam ng kapangyarihan ay sumalakay sa kanyang puso, parang naibalik sa isang iglap ang kanyang pride na dinurog ni Lin Feng. Kahit na ang kanyang likas na kakayahan ay hindi kasing kahanga-hanga ni Lin Feng, hindi niya kailangang maging napakalakas, hanggat ang kanyang kasintahan ay sapat na malakas, magagawa niyang durugan si Lin Feng. Huwag kang mag-alala Chen Chen, gagawin ko ang ipinangako ko sa iyo. Sabi ni Chu Zanpang sa malamig na tono. Kung may okasyon siya, tiyak na papatayin niya si Lin Feng. Naaalala niya noong nagpunta siya sa Yunhai Sect, noong panahong iyon, si Lin Feng ay wala pa ring tao, isang maliit na insekto, ngunit nang ahas siyang pawalan ng mukha, dapat ay mas maaga niyang pinatay si Lin Feng. Si Lin Feng ay mas malakas na at siya ay inilarawan bilang isang henyo ng mga miyembro ng Celestial Academy. Siya ay ginagalang at pinahahalagahan pa ng pangalawang prinsipe, si Duan Wuya. Gayunpaman, gustong gamitin ni Chu Zanpang si Lin Feng para pakainin ang kanyang ego. Bakit walang sumasagot?
Wala bang karapat-dapat sa Celestial Academy? Biro ni Chu Zanpang na ikinagulat ng mga tao sa ilalim ng cultivation tower. Gusto nilang tanggihan ang sinabi nito ngunit hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, hindi talaga nila kayang makipagkompetensya kay Chu Zanpang, total, isa siya sa 8 mataas na opisyal, kung kinontra siya at magagalit, iyon ay panliligaw sa kamatayan. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang mga silhouette sa malayo. Ang mga silhouette na ito ay kumikislap, sila ay gumagalaw ng buong bilis. Bukod dito, mayroon ding ilang tao na gumagalaw sa kalangitan. Ang mga taong ito ay mga guro ng Celestial Academy, mga cultivators sa Zuan-Chi layer. Bihira silang lumabas ngunit sa pagkakataong iyon, ang maingay at sobrang yabang na mga tao mula sa Holy Courtyard ay pumasok sa akademya, paanong hindi tumugon ang mga guro. Sina Chu Zanpang at Luo Zhu ay mahinahon at matahimik na tumingin sa mga silhouette na gumagalaw sa kalangitan, hindi sila mukhang apektado, na parang wala silang pakialam. Si Chu Zanpang at Luo Zhu ay pumasok sa Celestial Academy, ano ang ibig sabihin nito? Sa sandaling iyon, isang guro mula sa Celestial Academy ang lumapit at kinausap sina Chu Zanpang at Luo Zhu, na nakatayo pa rin sa tuktok ng cultivation tower. Ako, si Chu Zanpang, ay narinig na ang ilang mga henyo ay nasa Celestial Academy, binabati kita, hinahangaan kita dahil dyan. Sa makatuwid, ngayon, ako ay dumating kasama ang ilan sa aking mga kapwa-disipulo ng banal na loob upang matuto mula sa iyo at makipagpalitan ng payo. Ang Celestial Academy ay prestihiyoso at makapangyarihan na ngayon, sana ay maging bukas palad kayo at hayaan kaming matuto mula sa mga miyembro nito. Nakangiting sabi ni Chu Zanpang ngunit walang ngiti sa kanyang mukha. Halata naman ang ibig niyang sabihin, dumating siya para hamanin ang mga estudyante ng Celestial Academy. Ang Holy Courtyard ng Zuyu at ang Celestial Academy ay dalawang mahusay na institusyong pang-akademiko ng Imperial City. Ang mga hamon ay napaka-normal, alam kong malamang na hindi ka tumanggi. Idinagdag ni Luo Zhu na tila malamig sa yelo. Kumunat ang noo ng guro mula sa Celestial Academy, matagal nang sikat sina Chu Zanpang at Luo Zhu at nagtataka siya kung gaano sila naging matatag, ngunit ang pinakakinatatakutan niya ay nagawa na nilang tanggihan ang mga disipulo ng Celestial Academy. Chu Zanpang at Luo Zhu, anong uri ng payo ang hinihingi ninyo? Dahil ang Holy Courtyard natin at ang Celestial Academy mo ay maaaring makipagpalitan ng malaki, dapat syempre, piliin natin ang parehong bilang ng mga mag-aaral, kung gusto mo ng laban ng grupo, hindi rin kami tatutol. Sagot ni Chu Zanpang. Medyo nagulat ang guro ng Celestial Academy. Kahit na medyo malakas ang Celestial Academy, nagsimula sila sa wala hindi tulad ng Holy Courtyard na agad na nagtipon ng pinakamahusay na mga disipulo mula sa pinakadakilang mga sekta sa bansa, ito ay malakas ng direkta mula sa sandali ng paglikha nito. Ang Celestial Academy ay halatang mas mahina kaysa sa Holy Courtyard ng Zuyu, ang pagpili ng parehong bilang ng mga tao para sa isang labanan ay tiyak na haantong sa pagtatalo ng Celestial Academy. Wala silang pagkakataong manalo. Kung natatakot ka na mapunta ito sa Celestial Academy na mapahiya, maaari nating gawin itong mas simple. Maaari mong agad na piliin ang dalawang pinakamalakas at pinakamagaling na estudyante ng akademya at makakalaban nila kami ni Luo Zhu. Biro ni Chu Zanpang. Iniinsulto sila ng mga miyembro ng Celestial Academy sa kanilang mga puso. Sina Chu Zanpang at Luo Zhu ay matataas na opisyal, sino ang makakalaban sa kanila? Kahit si Qiyong Biluo ay hindi sila kayang kalabanan, tiyak na matatalo siya kung susubukan niya. Tila ang Celestial Academy ay ganap na walang pagkakataong manalo sa gayong hamon. Sige, pipili ako ng 2 taong lalaban sa iyo. Sabi ng guro ng Zuan-Chi layer ng Celestial Academy. Natigilan ng mga tao, nakakapagtaka, umayag siya. Namangha rin si Chu Zanpang ngunit nakita pa rin nilang sobrang nakakatuwa ang sitwasyon, hindi ba sila masyadong walang ingat sa pagtanggap sa kanyang hamon? Pero hindi sa ngayon. Dagdag ng guro, pagkatapos ay dinagdag niya. Malapit na, magkakaroon ng Grand Tournament ng Imperial City, sa sandaling iyon, ikaw at si Luo Zhu ay lalahok din, ang mga estudyante na pinili ko ay lalahok din at magkakaroon ka ng pagkakataon na lumaban sa kanila. Sa panahon ng tournament, nagulat si Chu Zanpang, hindi niya inaasahan na ang kanyang kausap ay magkalkules sa ganoong antas, sa katunayan, ang Grand Tournament ng Imperial City ay magsisimula na at dahil ang mga matataas na opisyal, sina Chu Zanpang at Luo Zhu ay halatang lalahok. Ang Grand Tournament ay magiging lalong mahalaga para sa mga henyo, ang Celestial Academy ay pipili din ng ilang mga estudyante na papasukan, nakakagulat, ang guro ay pinili din ng araw na iyon para sa hamon ni Chu Zanpang. Iyan ang kondisyon ko, kung hindi, hindi papansinin ng Celestial Academy ang hamon mo. Paliwanag ng guro mula sa Celestial Academy. Ang mga mata ni Chu Zanpang ay kumikislap sa mga iniisip, nanatili siyang tahimik ng ilang sandali, pagkatapos ay nagkatinginan sila ni Luo Zhu, agad na ngumiti at tumango. Si Luo Zhu at Chu Zanpang ay magkakaroon ng oras upang ihanda ang kanilang mga sarili at maging mas malakas pa sa panahong iyon, tila walang downside. Sige, tanggap ko, tumango si Chu Zanpang. Umaasa ako na sa araw na iyon, ang Celestial Academy ay hindi pumili ng 2 walang kwentang cultivator, kung hindi, maaari nating samantalahin ito at ang Celestial Academy ay magiging biro ng Imperial City. Biro, ni Chu Zanpang. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang manggas, na puno ng malakas na hangin ang lugar, bumukas ang mga pakpak ng maalamat na rock, pagkatapos ay bumangon siya sa hangin at lumipad palayo. Tara na, walang pakialam na sabi ni Luo Zhu. Agad siyang lumutang sa himpapawid at gumalaw sa kalangitan na parang namamasyal, natural at relaxed ang itsura niya. Nang makita ng mga tao ng Holy Courtyard ng Zuyu na umalis ang dalawang ito, unti-unting sumunod silang lahat.
Napakabilis, nawala silang lahat, gayunpaman, ang kanilang kasuklam-suklam at kasuklam-suklam na pag-uugali, kahit na umalis na sila, ay nagpapahirap pa rin sa mga miyembro ng Celestial Academy. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 350, ang aralin. Nang makita sila ng guro na umalis, kumislap ang kanyang mga mata, sinulyapan niya ang karamihan at sinabing, 10 taon na ang nakalipas, ngayon, magsisimula na ang dakilang kompetisyon ng Zuyu, sana ay samantalahin ninyong lahat ang pagkakataong iyon at maging pantay. Mas motivated na patuloy, na maging mas malakas. Ang dakilang kompetisyon ni Zuyu. Ang mga tao ay namangha, narinig na nila ang tungkol dito, kada 10 taon, ang buong rehiyon ng Zuyu ay nagdaos ng isang mahusay na kompetisyon, kung saan nagtipon ng mga elite na magsasaka ang lahat ng 13 bansa ng Zuyu. Tuwing 10 taon, kapag naganap ang dakilang kompetisyon ng Zuyu, ang buong rehiyon ay naging mas masigla, habang ang mga ilog ng mga henyo ay nagsimulang magpakita ng kanilang mga sarili. Sa panahon ng pag-usbong ng mga henyo, ang mga hamon at labanan ay mahalaga, ito rin ay isang pagkakataon upang samantalahin ang isang pagkakataon. Sa makatuwid, sinasabi ng guro sa lahat na samantalahin ang pagkakataong iyon, kahit na, sa oras na iyon, hindi sila makakasali sa dakilang kompetisyon ni Zuyu, maaari nilang obserbahan ang hindi kapani-paniwalang mga henyo at subukang lumakad sa parehong landas, at kahit na subukan na malampasan sila balang araw, nagiging makapangyarihang mga cultivator. Gayunpaman, bago ang dakilang kompetisyon ni Zuyu, ilang opisyal ng Dragon Mountain Empire ang pupunta kay Zuyu at pipiliin ang pinakasikat na cultivator mula sa Zuyu para lumahok sa kompetisyon. Nagpatuloy ang guro, ang imperyo ng Dragon Mountain ang may kontrol kay Zuyu at isa ito sa 4 na dakilang imperyo ng Zuyu. Sina Zuyu at Tianfang ay parehong nasa ilalim ng kontrol ng Dragon Mountain. Gayunpaman, ang imperyo ng Dragon Mountain ay hindi makikialam sa mga panloob na gawain ni Zuyu. Bawat 10 taon, pumunta sila sa Zuyu at pumili ng ilang natatanging henyo upang lumahok sa Zuyu Great Competition at labanan ng mga henyo ng 3 iba pang mahusay na imperyo. Siyempre, hindi namin hahayaan ang mga tao ng The Dragon Mountain Empire na pumunta rito at makakita ng isang bangkos ng basura. Sa makatuwid, bago dumating ang koponan mula sa Dragon Mountain Empire sa Zuyu, Zuyu ay nag-organisa ng sarili nitong Grand Tournament, na kung saan ang karamihan sa mga natatanging alagad mula sa bansa ay pinili upang ipakita ang kanilang lakas at talento kapag dumating ang Dragon Mountain Empire upang kolektahin ang mga mahuhusay na individual. Upang maituring na may talento ng Dragon Mountain Empire, 2 salik ang mapagpasyahan. Lakas at likas na kakayahan. Kung ang Dragon Mountain Empire ay binibigyang importansya sa iyo, kahit na hindi ka masyadong malakas sa mga sandaling ito, ang iyong hinaharap ay puno ng hindi mabilang na mga pagkakataon. Sinabi ng guro na nagpapalpitate sa mga tao dahil sa pananabik, kahit na hindi sila sapat na malakas, kung mayroon silang mataas na likas na kakayahan, maaaring piliin pa rin sila ng imperyo. Kung bibigyan sila ng importansya ng imperyo, makakaalis sila sa Zuyu at ang kanilang kinabukasan ay mapupuno ng walang katapusang mga pagkakataon, ngunit, sapat ba ang kanilang likas na kakayahan upang maakit ang atensyon ng imperyo? Maraming mga tao, kapag naisip nila ito, mukhang nabigo muli. Napakahirap noon. Maraming mga henyo sa imperyo, para mapansin ng imperyo, at least sa Zuyu, kailangan nilang maging pambihira at namumukod-tangi. Siyempre, hindi sila ganoong klase ng mga tao. Marahil si Linfang, sa kanyang likas na kakayahan, ay guguhit ang pansin ng imperyo dahil ang lakas ni Linfang ay hindi pa sapat para makuha ang kanilang atensyon. Para sa Grand Tournament, ang Celestial Academy ay makakapagpadala ng 5 estudyante, sa madaling salita, 5 lang ang makakasali. Mapili ka man o hindi at kung magkakaroon ka ng pagkakataon na mapansin ng imperyo ay nakasalalay sa iyo, tingnan mo lamang ang iyong sarili at malalaman mo. Sabi ng guro nang makita kung gaano ka-excited ang mga tao tumingin. Pagkatapos ay dinagdag niya. Bukod dito, tulad ng nakita mo kanina, sa 5 taong ito, pipili ako ng 2 tao na lalaban kina Chu Zanpang at Luozu. Labanan sina Chu Zanpang at Luozu. Naguguluhan ng mga tao, posible bang labanan sila? Sina Chu Zanpang at Luozu ay dalawa sa 8 mataas na opisyal at ito ay naging ganoon sa loob ng 2 taon. Pareho silang nasa Zuanqi layer noong sila ay napili, umaasa sa kanilang likas na kakayahan, gaano sila naging matatag sa nakalipas na 2 taon. Sila, hindi bababasa, ay dapat na nakalusot sa pangalawang layer ng Zuanqi. Ang Celestial Academy ay walang henyo na may kukumpara sa kanila, marahil ay nagkaroon ng pagkakataon sina Qiyong Biluo at Dubi, ngunit si Dubi ay isang lumpo na ngayon. Siyempre, si Linfang, ay pinutol ang braso ni Dubi, mabibilang din siya bilang isa sa napiling 5. Madaling naputol ni Linfang ang braso ni Dubi, kahit na mas mababa ang kanyang cultivation level, kaya niyang talunin ang mga cultivator sa Zuanqi layer na nangangahulugan na siya ay kasing lakas ng isang tao sa Xuanqi layer. Napili ko na ang isa sa 2 tao, para sa ibang mga posisyon, makakalaban mo, sabi ulit ng teacher. Makipagkompetensya, palihim na umiiling ang mga tao sa karamihan. Sino ang handang lumaban sa isa sa 8 mataas na opisyal? Ayaw nilang mamatay ng maaga. Gayunpaman, ang isa sa mga manlalaban ay napili na, marahil ito ay si Qiyong Biluo, siya ang nangungunang estudyante ng akademya, dapat siya iyon. Sino ang taong pinili mo? Sa sandaling iyon, isang siluet ang lumitaw sa di kalayuan. Tumingon ang mga tao at nakita ang isang taong gumagalaw sa kalangitan, mukhang marilag. Si Qiyong Biluo, ang nangungunang estudyante ng akademya ang pinag-uusapan ng lahat. Sa sandaling iyon, tumingin siya sa guro at nagtanong. Sino ang taong pinili mo? Si Qiyong Biluo ay tila nagmamalasakit sa kung ano ang
Iniisip ng iba. Ang mga tao ay natuwa, ito ay isang bagay ng karangalan para kay Qiyong Biluo, siya ang nangungunang disipulo ng akademya. Ang napili ay malamang na si Qiyong Biluo. Hindi ikaw. Agad na pinabulaanan ng guro na ikinamangha ng buong pulutong, nagkamali sila ng hula. Sumimangot si Qiyong Biluo at nagsabi, kung hindi ako, si Linfang kaya. Hindi rin si Linfang, ngunit tiyak na magiging bahagi kayo ng 5 tao. Kung tungkol sa labanan laban sa matataas na opisyal, pareho kayo ni Linfang ng pagkakataon tulad ng iba. Makakalaban kayo at magkakaroon ng pagkakataon ang pinakamalakas. Kailangan pa bang makipagkompetensya? Dahil napagdesisyonan mong hindi ako ang napili kahit na dapat ako, ibig sabihin sa tingin mo may iba pa dyan na mas malakas kaysa sa akin. Ngayon na si Qiyong Biluo, ang taong napili ay nakakagulat na hindi siya ay labis na inis. Siguro makakakuha ka ng pwesto o baka iba ang matalo sa iyo dito. Sumagot ang guro ng Zuan Chi Layer nang makita niya kung gaano siya kawalang galang nakausap ni Qiyong Biluo at kung gaano siya inis. Kahit na, si Qiyong Biluo ay isang henyo, pagkatapos ng lahat, siya ay tinuturing lamang na ganoon sa loob ng Celestial Academy. Kung isasaalang-alang kung gaano ka-arrogant ang pakikipag-usap niya sa kanyang mga nakatatanda, hindi nakakapagtaka kung, pagkatapos na maging napakalakas, sinimulan niyang tingnan ang Celestial Academy. Kalokohan. Sabihin mo sa akin, sino ang makakatalo sa akin? Galit na sigaw ni Qiyong Biluo. Pwede si Linfang. Malamig at hiwalay na sagot ng guro habang nakapikit ang mga mata. Linfang at Linfang muli. Paano mo ako may kukumpara sa kanya? Patutunayan ko sa inyong lahat kung gaano kakatanga ang iniisip mo. Sigaw ni Qiyong Biluo sa malamig na tono. Noong hindi pa siya nakakapasok sa Zuan Chi Layer, siya ay dating napaka-introvert at hindi naging mayabang, pagkatapos na makapasok sa Zuan Chi Layer, nagsimula siyang maging sobrang arrogant. Ito ay dahil siya ay naging mas malakas kaysa kay Dubi at madaling maging pinakamataas na ranggo na mag-aaral ng akademya, ang hindi niya makuha ang atensyon at pagkilala ng bawat tao ay nagdulot sa kanya ng galit. Dahil may mga taong nagdududa pa rin sa kanya, kailangan niyang kumilos. At ipakita sa lahat na siya ang pinakamatay. Tumingon si Qiyong Biluo at tumingin sa palasyo kung saan nakatira ang mga estudyante ng militar, pagkatapos ay ibinukan niya ang kanyang bibig. Linfang, pumunta ka dito. Linfang, pumunta ka dito. Ang kanyang napakalakas na boses ay umalangaw sa kapaligiran ng ilang sandali, ito ay napakalakas. Ang tunog ng kanyang boses ay nagpatuloy sa paglalakbay sa kapaligiran at patungo sa abot tanaw. Kahit na ang palasyo kung saan nakatira ang mga estudyante ng militar ay napakalayo, nang ang isang cultivator ng Zuan Chi Layer ay sumigaw ng galit na galit, ang kanilang boses ay maaaring sumaklaw ng napakalaking distansya. Sa loob ng palasyo, narinig ng lahat ang boses, hindi nila maiwasang manginig, may nakakagulat na nagsasabi kay Linfang na lumabas ka na dito. Ang mga silweta ay kumikislap, parami ng parami ang mga taong lumilipat patungo sa pampublikong plaza. Si Qiyong Biluo ay nakatayo sa himpapawid na nakatingin sa mga tao. Hindi niya nakita si Linfang. Hindi talaga matapang ang kausap mo. Biro ni Qiyong Biluo na malamig at hiwalay habang sumulyap sa guro. Naisip mo ba na wala siya sa akademya? Sige, ipagpalagay natin na wala siya rito, pagbalik niya, lahat, sabihin kay Linfang na ako, si Qiyong Biluo, ay magtuturo sa kanya ng leksyon. Malamig na sabi ni Qiyong Biluo. Kaagad pagkatapos, tumalikod siya, handa nang umalis ngunit sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang kumalat sa hangin. Teka, napahinto si Qiyong Biluo nang marinig niya at tumingin sa taong nagsasalita sa lupa. Nakapagtataka, ito ay isang babae at nakasuot siya ng pinong belo sa kanyang mukha. Mukha siyang dalisay at banal. Sabi mo gusto mong turuan ng leksyon si Linfang. Sabi ni Meng Qing sa malamig na paraan na nagpapikit ng mata ni Qiyong Biluo at malamig na sumagot. Talaga, ano? Talaga sige, paano kung subukan mong turuan ako ng leksyon na iyon? Sabi ni Meng Qing. Sa di kalayuan, isang siluet ang gumagalaw patungo sa kanila. Ang taong iyon ay nakatingin kay Qiyong Biluo at ayaw siyang umalis. Ang katawan ng taong iyon ay napapaligiran ng nagninangas na apoy na nagpapakalat ng maliwanag. Naliwanag. Ang taong iyon ay halatang si Linfang.